Ang init lakay parang aking labi. Ako naman po, Thea Petro Corpus. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 21 ng buwan ng Abril. Panibagong oil price rollback sa susunod na linggo. Aba, hindi parang matiyak ng Department of Energy. Aba, siguraduhin. Samantala, truck ban sa biyahero ng mga pangunahing bilihin, pagkain at langis, sinuspinde ng Malacanang. Vice President Sara Duterte Carpio hinamon na mag-Ala Madriaga pumunta rin sa hearing bukas at pirmahan ang kanyang bangko waiver ayon kay Congressman Ortega. Dating VP at Naga City Mayor Leni Robredo hindi tatakbo sa national election sa 2028. Pagtungo naman ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Singapore para magpa-check up, naunsyami. Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Carlito Galvez Jr., nag-resign. Pag-aresto naman kay dating Congressman Saldico, tiniyak ng Department of Justice. Ilang opisyal lilipad patungo ng Czech Republic. Dalawang OFW patay nang i-hostage at barilin ng kanilang employer sa Lebanon. Anim katao patay naman sa trahedya ng sunog sa isang residential area sa Urdaneta, Pangasinan. Ilang bahagi ng Quezon City nasa pool ng brownout mula ngayon hanggang Huwebes. Wow, ang init Ang init niyan. pa naman. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi pa matiyakan ng Department of Energy kung masusundan ba ang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Nagarin, masyado pa maaga para magbigay ng pagtaya sa magiging oil price adjustment. Nakapadepende raw sa magiging resulta ng peace talks ng Amerika at Iran kung muling magkakaroon ng rollback o tataas na naman ang presyuhan. Mukhang malabo ang peace talks. Ayaw pumunta sa negotiating table ang Iran. Ayaw nang magkakaroon ng negosasyon na merong banta mula kay Trump. Umaasa ang kalihim na magkakaroon ng positibong kasunduan ang dalawang bansa para hindi na sumipa pa ang presyo ng langis sa world market. Samantala, inanunsyo ng Malacanang ang suspensyon ng truck ban para sa mga nagbibiyahe ng pangunahing bilihin sa Metro Manila. Ayon sa Office of the Executive Secretary, magkakaroon naman ng unified truck ban para sa mga hindi saklaw ng exemption sa oras na alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sinabi ng palasyo na ang hakbang na ito ng Administrasyong Marcos ay para pababain ang gastusin sa biyahe at mapanatiling mababa ang presyo ng mga bilihin. Una nang nagpatupad ang pamahalaan ng pababawas sa shipping fees kung saan ginawa nitong piso na lang ang RORO fees na may bit-bit na raw at on-processed agri-products. Samantala, libre naman ng isang buwan sa toll ang DA-accredited trucks na dadaan sa NLEX, ECTEX, CALAX, Cavitex at iba pang expressways. Samantala, halos 100 mga jeepney drivers naman ang nagtigil pasada sa rutang Baclaran, Mabini at Harrison. Bitbit ang mga placards, nagsagawa sila ng noise barrage sa bahagi ng service road dito sa May Rojas Boulevard. Panawagan ng grupo ng mga drivers alisin ang excise tax sa diesel, i-rollback ang presyo nito sa 55 pesos kada litro ng krudo, basura ang oil deregulation law at magkaroon ng 10 pisong fare increase at 1,200 pesos na family living wage. Ayon kay Wilfredo Cano, Vice President ng Piston na Pasay, tila ninga sa kugo ng gobyerno na kumikilos lamang kapag meron ng namamatay o nakakahon na driver.
Narito si Wilfredo Cano ng Piston. Kami na ring driver ang namamatay sa pagpila sa ayudang yan. Ang sinasabi nila, iisa-isahin. Hanggang ngayon, tukod ang gobyerno. Ilang pamilya pa, ilang manggagawa pa, ilang mga tsuperbang mamamatay bago ibigay ang hinihingi ng bawat driver. Ubusin muna kaming driver para matugunan ang pangangailangan namin. Samantala, dadaan pa sa masusing konsultasyon mula sa iba't ibang stakeholder ang 10 pesos na taas pasahe na hirit ng transport group na Piston. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, napapanahon na ang fare hike dahil bago pa man sumiklab ang tensyon sa Middle East ay mayroon ng nakabingbi na petisyon para itaas ang minimum fare sa mga pampasaherong jeep. Naniniwala si Mendoza na may sapat na batayan naman ang Piston sa kanilang hiling na taas pasahe pero dapat din anyang ikonsidera ang epekto nito sa mga mananakay. Binigyang diin ni Mendoza na kailangan ding pag-aralan ang magiging epekto nito sa ekonomiya at kung kakayanin ba ito ng mga minimum wage earner. Narito ang bahagi ng pahayag ni Mendoza. Kailangan pa namin inform ang OSG, no, para mag-comment na rin po ang OSG sa bagay niyan. We have to consult yung Department of Economic, no, Development para makuha yung implication, yung impact, no, ng ating proposed fare sa petition. We will consult also with the Department of Labor to check on the impact on minimum wage. Yes. In case na magkaroon ng adjustment in fare hike. Samantala, hinamo naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega si Vice President Sara Duterte na mag-ala Madriaga para patunayan daw ang kanyang kredibilidad. Ang hamon ni Ortega ay tungkol sa pagpirma ni Madriaga ng bank waiver para mabuksan at masuri lahat ng kanyang bank deposits at mga transactions. Sabi ni Ortega kung talagang gusto ng Vice Presidente na pabulaanan si Madriaga, huwag sa caption, huwag sa press statement, huwag daw paikot-ikot na soundbite kundi humarap sa komite at manumpa at sagutin ang mga tanong. Samantala, pinadalhan na rin ng House Committee on Justice ng subpina si Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr. bilang chairman naman ng Anti-Money Laundering Council. Pinasusumite na AMLAC ang financial records ni VP Sara at ang kanyang mister na si Attorney Manasseh Carpio. Pinapupunta rin bukas sa hearing si dating Senator Antonio Trillanes sa issue naman ng unexplained wealth ng Vice Presidente. Samantala, pinaghahanda ni Senate President Vicente Tito Soto III ang mga senador oras na may umakyat sa kanilang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Soto, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nagpatawag ng pulong ng mga available na senador at may siyam na dumalo. Pinayuhan ang mga ito na pag-aralan na ng mabuti ang impeachment rules, ganun din ang mga rules of court na supplementary sa Senate impeachment rules. Narito si Senate President Soto. Were able to join us. Most of them, and all of them were in the majority na nakausap ng staff eh. Yung mga COS naman na pinagsabihan ko kung sino mga available. I told them about that. Sabi ko, mas maganda, just in case, umakyat sa atin, mabuti na yung nakahanda tayo, pwedeng mangangapa tayo at mangangapa din ang mga senador. Because there are issues that the presiding officer may throw to the body, or there may be an objection from any of the members that we should be able to know how to address these objections. Niyak ni Soto na forthwith ay gugulong ang impeachment trial kay VP Sara sa oras na matransmit sa Senado ang Articles of Impeachment. Samantala, tinanggap na ng Anti-Money Laundering Council AMLAC ang subpina mula naman sa House Committee on Justice na nag-obliga sa kanilang mga opisyal na dumalo
sa impeachment proceedings bukas laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Kabilang sa pinasisipot ay si AMLAC Chairman, Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr. Inatasan ng panel si Remolona na dalhin ang mga dokumento tungkol sa managing transaksyon ng Vice Presidente at ang kanyang mister mula 2006 hanggang 2025. Ang naturang dokumento ay pinakaugnay sa aligasyon ng mga kahina-hinalang yaman o unexplained wealth na hindi nakatala o natagpuan sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente. Bukod dito ay pinasusumiti din sa AMLAC ang listahan ng mga negosyo o business entities na posibleng konektado sa Vice Presidente at ang kanyang mister. Samantara, itinuring ng moot and academic ni Batangas Representative Jervil Luistro ang petisyon ni Attorney Mans Carpio na humaharang sa pagsusumite ng kanilang tax records ni Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee. Ito ay matapos kumpirmahin ng komite na siya ring pinamumunuan ni Luistro na hawak na nila ang mga nasabing dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Luistro, agad na tumugon ang BIR noong Abril 14 sa sabina ng komite at naisumite na ang tax records ng mag-asawa. Sa impeachment proceedings na nakatakda bukas, Abril 22, ay inaasahang magiging sentro ng diskusyon ng usapin ng umano'y ill-gotten wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Bukod sa mga record mula sa BIR, ilalatag din sa komite ang mga Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN na magmumula sa Office of the Ombudsman. Gayon din ang ulat mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC hinggil sa mga bank transaction ng mag-asawang Duterte Carpio. Ayaw na. Hindi ka kandidatong presidente sa darating na eleksyon. Si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Inanunsyo ng dating Vice President Leni Robredo sa isang panayam na local radio station. Baka ito yung Sagitsit news ni June Alegre. Binigyan din ng dating Vice Presidente na sigurado na siya sa kanyang desisyon na mananatili na lamang sa lokal na serbisyo o pagiging mayor ng Naga City. Ayon kay Robredo, mas malaki umano ang posibilidad na kumandidato siya para sa kanyang ikalawang termino bilang mayor ng Naga City. Bagamat batid niya ang panawagan ng marami na muli siyang sumabak sa national race, sinabi ni Leni Robredo na ang kanyang prioridad ngayon ay ang pagtugon sa pangailangan ng kanyang mga kalungsod. Matatanda ang noong 2025, gumawa ng kasaysayan si Robredo bilang kaunahan ng babaeng mayor naman ng Naga City. Samantala, hindi pinayagan ng gobyerno ang planong paglipad ni dating House Speaker Martin Romualdez ngayong Martes, Abril 21 patungong Singapore para magpa-check up. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, hindi nila pinayagang makalabas ng bansa ang kongresista dahil kabilang ito sa Immigration Lookout Bulletin Order. Dagdag pa ng Ombudsman, hinihintay na lang nila ang paglabas ng freeze order ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC laban kay Romualdez na nahaharap sa kasong money laundering. Narito ang bahagi ng pahayag ni Ombudsman Remulla. Mr. Romualdez was supposed to have a checkup in Singapore, I think. They were trying to ask us to allow him to leave. But because we have a bulletin, a lookout order with immigration about those that who are under investigation, we did not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Because ano yan magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti ng sana naman dito lang siya magpa-check up. Kasi naman magagaling naman ang doktor natin dito.
Aba, hindi pinagbigyan ni Brad. Not allowed. Sabi siguro ni Ombudsman Boying, Brad, ha? Sorry, ha? Ayan. Mag-Brad dito sa Upsilon Sigma Pi fraternity sa UP, College of Law. Ayan. Magbabrad, parang si dating Senate President Franklin Drilon din. At dating Senate President Manong Juan Ponce Enrile. Same sila lahat. Magbrad din sa Sigma Rho fraternity Sigma yan. Rho. Pero sila ay, ayan, naalala ko noon ni, kinasuhan pa ni Senator Drilon, dati Executive Secretary, si Brad, si Manong Johnny Ponce Enrile. Ng multiple rebellion ba yun? Hindi mo ang pagiging Brad lahat. Ayan, oo. Parang si ano lang, si Apo Ferdinand Marcos Sr. And? At Ninoy Aquino. Brad din sila. Brad din yan, pero naging mortal enemy sa politika, ha? Kabrad din nila si Ombudsman Boy at saka Speaker Romualdez. Upsilon sila. Pare-pare mga upsilon niya. Samantala, nag-resign na si Secretary Carlito Galvez Jr. bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ang may nakitang hindi maganda ni Secretary Galvez dyan sa BARM. Ayon sa Malacanang, tinanggap na ng Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni Secretary Galvez. Samantala, pinalitan naman siya ni Mel Senen Sarmiento na nagsilbing kalihim ng DILG noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Nauna nang nagretiro si Eduardo Año at pinalitan naman ni Eduardo Oban Jr. bilang National Security Advisor. Sina Secretary Galvez at Secretary Año ay kapwa nagsilbi rin sa bilang gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa iba pang balita, pinabulaanan ng Department of Justice ang mga kumakalat na ulat na hindi pa naaaresto si Zaldico. Kinumpirma ng Department of Justice na hawak na ng mga otoridad ng Czech Republic ang dating mambabatas. Sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na sinimulan na ng pamahalaan ng proseso para mapauwi sa Pilipinas si Ko. Anya'y dumaraan sa Philippine Center for Transnational Crime ang mahakbang para sa koordinasyon sa ibang bansa bilang bahagi ng proseso ng extradition. Nakipagpulong na rin ang DOJ sa Department of Foreign Affairs upang matiyak na ang lahat ng hakbang ay naaayon sa batas ng Czech Republic. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Ilang opisyal ng Department of Justice pupunta sa Czech Republic para ayusin ang pagbabalik ni Zaldico sa Pilipinas. Samantala, 2 OFW sa patay ng i-hostage at barilin ng kanilang employer sa Lebanon. Bakit kaya? Samantala, 2 lalaking nag-1, 2, 3 sa isang gasolinahan sa Quezon City. Na-aresto na ng Quezon City Police. Namin nagwa 1, 2, 3 ngayon sa... Nakaka-imbierno lang kayo, nakakaawa kayo mga gas boy. Oo nga, ayan. Siguro dapat gawin ng mga gasoline boys. Habang nagpapakarga, ayan, lalo na kung sasakyan, harangan yung harapan. Ayan. Ay, oo. Lagyan ng barrier. Ayan. May mga gumagawa ng ganyan lakay, naniniguro na. Mga nabiktima na siguro. Oo, lalo ngayon uso ang 1, 2, 3 ngayon. At kumusta po ang mga taga Quezon City? Naku, anyari. Ilang bahagi ng Quezon City nasa po ng brown out mula ngayon hanggang Huwebes. Naku, ang init niya. Ang detalye na mabalitan niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee. Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco. Aloha. Oras ganap na alas 4:31. RH Break Time.
Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Oras sa Miss Thea. Ganap ng alas 4:39. Balikan natin mga balita sa ating break time. Isunod natin ang mga reports. Report mula sa Palasyo ng Malacanang, ang Palasyo sinopla ang pahayag ni Congressman Leandro Lebiste kaugnay sa pagkakaresto kay Saldico. Bakit? Anong sinabi ni Kong Lebiste? Yung bang hindi siya naniwalang naaresto na si Saldico? Proteksyon sa dating kongresista tiniyak naman ng Malacanang. Aris number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Kailan naging akusado ang Pangulo? Yan ang tanong ng Malacanang kay Batangas Representative Leandro Lebiste matapos nitong questionin ang pag-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakaaresto kay dating Congressman Zaldico. Sinabi kasi ni Lebiste na hindi dapat si Pangulong Marcos ang nag-report ng pag-aresto dahil itinuro ito ni Ko bilang mastermind ng flood control. Katulad nito, paano paniniwalaan ang proseso kung ang akusado ang may kustodiya sa nag-aakusa, bagay na sinopla ni Palace Press Officer Pierre Castro dahil hindi naman anya akusado ang Pangulo. Tungkol naman sa sinasabing malaking hamon ang kaligtasan ni Ko dahil baka may ilang grupong ayaw itong pauwiin, sabi ni Castro, maiging tingnan muna kung saan nanggagaling ang mga banta dahil kung hindi ito mapatutunayan ay walang basehan ang mga pangamba para sa seguridad ng dating kongresista. Gayunpaman, tiniyak ng palasyo na ibibigay ang kinakailangang proteksyon kay Ko. Pakinggan natin si Jose Castro. Saan nanggagaling yung sinasabing death threats? Meron na po bang naipakita? Meron na po bang na-blatter o whatever? So, tingin ko dapat doon muna kasi there's no basis. Diba? There will be lacking of basis if you cannot prove that death threats against Zaldico. So, dapat doon tayo mag-start. May death threats nga ba? Kasi how can you assure somebody na hindi ka mapapariwara pagbalik mo sa Pilipinas kung wala naman death threats? But nevertheless, the government will always assure the safety and that the needed protection to be given to Zaldico. Si Palace Press Officer Pierre Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Latest mula naman sa Senado. Impeachment case si Vice President Sara Duterte agad sisimulan sa Senado. I-detail mo balitang yan. RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Forthwith. Malinaw para sa liderato ng Senado ang salitang forthwith. Kaya't agad nilang aksyon ang impeachment case ni VP Sara Duterte sa oras na ito ay transmit sa kanila ng Kamara de Representantes ang articles of impeachment. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, hindi na kailangang pagdebatehan ng salitang forthwith dahil ibig lang sabihin ito ay agad-agad. Sa oras na dumating ang articles of impeachment, agad niya itong i-report sa plenary at i-refer sa Senate Committee on Rules dahil ng ibang ordinaryong panukalang batas na nagmumula sa Kamara. Sa loob ng 2 linggo ay maaari nang magsimula ang formal na trial. Sabi ni Soto, bago mabalik ang sesyon sa May 4, ay magpatawag siya ng All Senators Caucus upang pag-usapan ang impeachment. Narito si Senate President Tito Soto. Yes, I will act on it with dispatch. Definitely forthwith. As soon as the Senate receives it, I will inform the Senate and refer it to the Committee on Rules. Sir, no need to define the word forthwith. No need to define. I know what the meaning of forthwith is. Agad din itong dumitensa sa mga nagtatanong kung bakit ngayon pa lang ay naghahanda ng Senado sa impeachment case ni VP Sara Duterte habang hindi pa ito tapos sa Kamara. Para kay Soto, kailangan nilang magkanta dahil nandiyan na ang impeachment. Kaysa naman magkukumahog sila kapag ipinadala sa kanilang reklamo. Kung hindi man matuloy na madala sa Senado ang articles of impeachment, ay mas makabubuti dahil tuloy lang ang trabaho nila sa legislation. Narito muli ang Pangulo ng Senado. We're simply Bakit naghahanda? we're simply preparing for just in case because it is already there. It is part of the job of the Senate. We're empowered to do so. And the departments involved in the Senate itself are empowered to do so.
So we're merely preparing just in case para hindi bigla kaming nagulat at bigla kaming ikangay o paano gagawin, bigla kami tayo magkukumahog pag biglang nagpadala ng articles of impeachment ang House. Pag hindi nagpadala, eh well and good. Ang concentration natin will be on the legislation again. Diba? Bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Ito si Raymond. Raymond Mayor. Totoo bang nagkaroon sila ng CRASA course para sa impeachment trial? Oh. Meron daw, Mayor, inamin ni SP Tito Sen na para sa kanya meron siyang mga kinukonsulta. Sabi niya, 2 dating justices at meron ng legal team na kinausap para sila ay tulungan sa paghahanda sa impeachment trial, Mayor. Oo, kasi marami sa kanila hindi naman mga abogado kaya hindi na alam yung mga parliamentary rules. Correct. At siyempre itong issue na impeachment. Ang kumbaga ang sinasabi lang ni Tito Sen ay mas lamang siya dahil nakaranas na siya ng 2 impeachment trial. Nandun siya nung trial ni dating Pangulong Erap at trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Kaya malaking tulong yun para sa kanya. Pagkamat kailangan niyang ang pag-aralan niya ngayon ay rules of court dahil suplitory yun sa rules ng impeachment sa Senado, Mayor. Ayan. So, abangan natin yan. Maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Ms. Taya. Samantala, mula sa Senado, dumako naman tayo sa Kamara de Representantes. Travel clearance ni Congressman Martin Romualdez patungong Singapore para magpa-check up, inaprubahan ng Kamara. Aba? Ano tumanang Milky? Sino mananaig? Ayaw ni Ombudsman Boying ni Brad, ha? Pero ang mga kapwa congressman ay payag. Ano ang senang immigration dito? Ayan. Sinong susundin? Kaninong kautusan? Kasi siyempre huling mese niyan ay immigration. Palalabasin ba? Palulusutin ba sa immigration sa airport? Aris number 12, Manang Milky Regunan, please come in. Milky. Kaya inaprobahan ni House Speaker Faustino D.D. sa pamamagitan ni House Secretary General Sheldon Garfield ang request na travel clearance ni late Representative Martin Romualdez. Pinayagan si Romualdez na bumiyahe mula April 20 hanggang May 4, 2026 sa Singapore. Tatailalim si Romualdez sa follow-up check-up matapos ang kanyang angioplasty surgery. Ang travel clearance ay kaakibat ng commitment ni Romualdez na babalik ng bansa matapos ang ibinigay na petsa ng biyahe. Nilinaw din ang abogado ni Romualdez na si Atty. Abet Hernando. Ito na yung tanong mula kay Atea na hindi babawalan na umalis ng bansa ang dating House Speaker taliwas sa sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla. Ayon kay Fajardo, si Romualdez ay nasa Immigration Lookout Bulletin Order at ang paghingi nito ng travel clearance ay in good faith. Patunay na babalik ng Pilipinas at walang intensyon na tumakas. Tinawag naman ni Fajardo na speculative ang report ng umunay freeze order dahil wala pa namang naisusumiting formal application ang Anti-Money Laundering Council sa Court of Appeals. Anyaw dahil kasong naisasampa sa Ombudsman o anumang korte. At ito ay pinayagang makaalis ng mansalakay at Atea para sa kanyang follow-up check-up matapos ang angioplasty surgery. Ako si Milky Regunan. Manang Milky. Anong barado? Barado ba ang ugat sa puso ni Speaker Martin? Oo, usually lakay, di ba? At Atea, pag sinabi mong angioplasty surgery, may baradong ugat. So, kinimpi naman ng kanyang opisina na sumailalim nga sa angioplasty surgery kamakailan ang former House Speaker at pupunta siya ng Singapore ang petsa nga April 20 hanggang May 4 para sa kanyang follow-up check-up. Kailan? April? 20. 21 na ngayon eh. O April 20, hanggang May 4, 2026 para sa papunta ng Singapore. Kinumpirma rin ng kanyang opisina na sumailalim na kamakailan sa angioplasty surgery ang former House Speaker at ang pagpunta niya ng Singapore ay para nga sa follow-up medical check-up. Pero ayon ni Brad, kaya naman daw dito sa Pilipinas na gamutin yung mga ganyang karamdaman. Oo, lakay decision ito ng Representative Martin Romualdez at pinayagan naman siya
ng liderato ng Kamara sa pamagitan ng Speaker Faustino III at inisyohan na siya ng travel clearance ng House Secretary General. Paano kung harangin ni Brada Boying? Alam mo lang, kay paliwanag nga nung kanyang abogado, Attorney Ade Fajardo, wala daw pagbabawal na umalis ng bansa si Romualdez. Ang sinasabi lamang ni Attorney Fajardo, ang dating House Speaker ay nasa Immigration Lookout Bulletin Order. Ibig sabihin, wala namang lookout bulletin. Ibig sabihin, hindi naman siya pinagbabawalan na umalis ng bansa, pero imo-monitor yung paglabas ng bansa. Titingnan lang. Hi. Bon voyage, Ayan, Speaker. lumabas na. Ganon. Okay, ingat sa biyahe. Lakay at Thea ay in good faith. Ibig sabihin, babalik naman siya ng Pilipinas pagkatapos ng mga naturang pets. Ayan, hindi naman pupunta ng Spain o kaya Portugal o kaya Czech Republic. Kaya Lakay, medical check-up, follow-up daw matapos ng kanyang angioplasty surgery. Okay nga, Rod. Maraming salamat. Birthday girl. Manang Milky Happy birthday. Regunan. Thank you sa inyo dalawa. Balik sa iyo, Thea at Lakay. Pero Lakay, bakit ang dami nagpapagamot na mga opisyal na sa ibang bansa? Magagaling din naman yung mga Pilipino doctors. Ewan ko, sabi nila magaling daw sa Singapore talaga, Misa Thea. Ayan, kaya lang mahal. Kung mayaman ka, marami kang pira. Ayan. Buti pa sila afford nila, no? Maraming pera. Kung tayong mga wala, PGH. Oo naman. Kaya lang pipila ka. Ayan. Yun lang. Kung sa Rizal Medical Center, kailangan manalo ka pa sa raffle. Ayan. Iraraffle naman yun. Iraraffle ka muna bago kailangan manalo ka sa raffle. Bago ka makapila ng... bago maoperahan. Ayan. Ganyan ngayon dyan. Ganyan ang serbisyo ng Department of Health. The better luck next life na lang, Lakay. Only in the Philippines. Balikatan 2026, patunay na walang epekto sa Pilipinas ang gulo sa gitnang silangan ayon sa Armed Forces of the Philippines. Idadal mong balitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Tiwalang militar na hindi maapektuhan ng tensyon sa gitnang silangan itong kalagayang pansiguridad sa West Philippine Sea. Patunay umano riyan itong umarangkada ng Balikatan War Games na pinakamalaki at pinakamalawak sa kasaysayan. Kapanayan ng reporters dito sa Camp Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson for WPS, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na magpapatuloy hindi lang itong taon ng joint exercises, kundi maging ay iba pang aktibidad ng AFP at Department of National Defense sa kabila ng regional conflict sa Gulf area. Aura ng siniguro ng US Armed Forces kahapon na hindi magbabago ang commitment ito sa Pilipinas kahit hati ang atensyon ito sa tensyon sa Middle East. The mere fact na natuloy ang balikatan, it is the most diverse, the most highest number of activities and attendees. Ito ay nagpapatunay lamang na walang effect sa parte ng mundong ito ang gulo sa Middle East. It is a regional conflict. Activities in the West Philippine Sea, in the Indo-Pacific region will continue under the AFP and DND. Sa parehong interview ngayong araw, inihayag ni Trinidad na handang AFP sa kahit anong magiging reaksyon ng China sa balikatan, lalo pat una na itong binatikos at tinawag na paglalaro ng apoy. What I would like to say is your AFP is prepared for any escalation, for any eventuality. We have the appropriate contingency plans in place. And we have seen in the past that your AFP has been able to stand up to any challenge posed to us by the adversary in the maritime domain. Bago ito na-obserbahan ng AFP na tuwing may multilateral maritime cooperative activity, sinusundan ito ng People's Liberation Army ng sariling deployment sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ako si Edniel Parrosa, Leisure Way. Talaga ha? Ayan, nakamonitor ang China ha? Ilang bang live missiles, rockets ang pinalipad dito sa balikatan exercises? Lakay, kasi simula lang kahapon at sa mga susunod na araw slated pa lamang itong mga exercise na yan. Pero ang confirm na lakay na gagamitin natin, yung BrahMos supersonic missile na binili natin galing India. Ito yung gagamitin lakay para sa direct activity. Yung pagpapalubog ng decommission na barko ng Philippine Navy gagawin sa balikatan. Pero doon sa ilan pang mga activities, for example, mayroon tayong mga air defense simulation, mayroon ding mga gagamitin dyan na separate assets. At ang info lakay ay mukhang maging yung
iba pang mga missile gaya ng Nemesis anti-ship missile at saka yung Typhoon MRC missile na una nang inginangak ng China ay magpapakita rin ng appearance dito sa balikatan. Ngayon, kung sila ipapuputokin o gagamitin lamang sa pagpapractice ng carriage o yung transport, ay hindi pa isinasa publiko yung specifics ng armed forces lakay. Oh, so yung mga missile galing India ang pinapaputok ngayon, ha? Eh baka hindi mo nagagamitin yung Typhoon at saka ano yung isa? Yung mga bagong bili? Yung missile? Nemesis, ayan. Kailangan nila sa Middle East, eh. Ayan. Oh. Kinukulang na ang missile si Trump. Ayan. Kulang na supply nila lakay. Oo, kaya iniisnab na ng Iran, ayaw na ng peace talks. Ayan. ang na-confirm lang naman lakay na hiniram ng US pabalik ay yung air defense nila sa nandoon sa may Korea. Sa may South Korea. Pero yung mga missile nila nandito sa Pilipinas, walang balita na pinull out. Nandito pa. In fact, ang alam nga natin ay gagamitin pa nga dito sa balikatan. Ngayon, kung hindi man papuputokin, malamang ay gamitin yan sa pag-practice ng pag-transport na kanilang mga naglalaki ang batteries. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Edniel. Wala rito sa AFP headquarters. Balik sa inyo, Lakay at Mistea. Samantala, naging guest nga pala namin ni Sister L yung grupo ng Balikatan, ha? Oh. Si Colonel King, ayan. Kamukha ni Denzel Washington. Oh. Samantala, dalawang dayuhan inaresto ng PNP Highway Patrol Group dahil sa bribery at paggamit ng pekeng plaka sa anti-carnapping operation sa Pasay City. Alam mo, yan ang nakapagtataka noche, ha? Ayan. Abay, sabi nga ng ating bubite, may mga Chinese na kumpleto ng mga paraphernalia, mga uniform ng pulis. Nagbabalik na naman ba may sila mga lakay? tsapa, ayan. At may mga baril. Oh. May nahuli nga nagche-checkpoint yung mga Chinese. Ay, di wow. Dumating tunay na mga pulis. Oh, so, takbuhan huli. sila. Huli. Alang yan, ha? Sino nagbibigay ng mga ganitong uniforme, ha? Tsapa at baril dito sa mga Chinese nationals na ito. Aris number 27, Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay at Miss Taya, timbog sa operasyon ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang dalawang dayuhan dahil sa paggamit ng pekeng plaka at panunuhol sa Roa sa Boulevard, lungsod ng Pasay. Bilang sa naaresto lakay, Miss Taya ng Highway Patrol Group ay isang Chinese, 41 anyos at isang Malaysian national, 31 anyos na sakay ng isang Toyota Alphard. Lumitaw sa investigasyon na kay Ms. Taya ang mga fake plate, bonnet, isang airsoft gun at mga bala sa loob ng sasakyan. Inaalam pa ng HPG kung may koneksyon ito itong dalawa sa anumang kidnapping grupo. Lumalabas rin lakay Ms. Taya sa investigasyon ayon sa HPG na wala umanong record of entry sa Pilipinas ang mga suspect na sinasabing mga negosyante. Tinangka pa umanong suhulan ng 200,000 pesos ang mga operatiba kapalit ng kanilang kalayaan. Naharap ngayon ang dalawang foreign national sa kaukulang kaso kabilang na ang corruption of public officials. Aris 27, Noche Kakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Muchas gracias, buenas tardes. Hindi ba nangaagaw ng baril ang mga yan? Lang hindi lakay. Samantala, 6 ang patay sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay ng Kayasan, Urdaneta City, Pangasinan. Ayon sa ulat na otoridad, 2 kabahayan ang natupok ng apoy sa naturang insidente. Hindi na nailigtas ang mga biktima na nakulong sa loob ng kanilang mga tahanan matapos ang halos 3 oras na pag-apula sa sunog. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection na kabilang sa mga biktima ang 11 taong gulang na bata, 2 babae na edad 72 at 59 at 2 lalaki na edad 45 at 42. Patuloy pang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong sanhi ng sunog at ang kabuang halaga ng pinsalang iniwan nito.
Kawawan man sila. Samantala, bangkay na isang 15 anyos na estudyante na tagpo ang patay sa Nueva Vizcaya at hininalang minulesya muna bago pinatay. Gracia Vera Sansano, please come in. Gracia, Grace. Gracia, nawala si Grace, ha? Okay, samantala sa ating balita mula sa Japan, Miss Thea. Northeast coast ng Japan niyanig ng 7.7 magnitude earthquake. Itatay mong balitang yan, James Galange. James. Balita mula sa Japan, niyanig ng 7.7 magnitude earthquake ang northeast coast ng bansa, pinag-iingat sa maaaring banta ng tsunami. Agad ding pinalikas ang libo-libong katao para mag-evacuate sa matataas na lugar upang maging ligtas sa kanilang humagupit man ang isa pang nakababahalang sakuna. Matatandang noong 2011, umigit kumulang 18 residente sa Japan ang nasawi dahil sa tsunami. Bunsod din ng naitalang aabot sa magnitude 9 na earthquake at sumira sa maraming gusali ng bansa. Habang nito lamang December 2025 ay isang 7.5 magnitude earthquake din na sumalubong sa Japan at nag-trigger ng aabot sa 70 cm na tsunami at mahigit 40 kataong sugatan. Sa ngayon ay wala namang naitalang injury o casualty mula sa gupit ng lindol. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat James Galange. Bago ating balitang sports at showbiz, abay bati mo natin ng happy birthday si Mayor Lem Faustino ng Kalumpit, Bulacan. Binabati ng mga lay leaders sa Victory Church. Happy birthday din kay Otep Iledo ng Bacoor, Cavite, mula kay June Payong Ayong. Happy birthday din kay Kuya Jose Pepe Gocha at kay Arta Sarmiento ng San Jose del Monte, Bulacan. At get well soon. Uy, lungkot naman, birthday pero may karamdaman. Binabati ni Kuya Rene Libunaw ng Nueva Ecija. At nagpapautay ng pakiramay Miss Thea sa pagkamatay ng buting ama ni Avic Amarillo Villar. Si Tatay Hernando Amarillo na avid listener natin sa DZRH ay sinundo na po ni Lord at nakaburol ngayon sa Eternitas Chapels sa Commonwealth Batasan Hills, Quezon City. Our condolences. Tayo po ay nakiramay, magipagladingit iti panagapusay ni Manong Hernando Amarillo. Samantala, naaresto na ng Quezon City Police District ang dalawang lalaking sangkot sa 123 gas and go sa isang gasolinahan sa Payatas, Quezon City. Ito ang kinumpirma ni Director General Randley Glenn Silvio sa isinagawang follow operations at pag-ugnayan sa LTO. Natukoy ang sasakyan sa Taguig na kumaripas ng takbo matapos magpagasolina at magpakarga ng halagang 1,500 pesos. Bihira, nag 1, 2, 3, ha? Sana pumunta lang dito sa DZRH at tinulungan natin. Pina-full tank natin yung kanyang sasakyan. Ayan. Kesa nananakbulok kayo, di mo? Full tank na isang guhit. Ayon kay General Silvio, inihanda na nila ang kasong estafa at sasailalim ang dalawang suspect sa inquest proceedings. Kaya lang, di naman binanggit ang kanilang mga pangalan. Sa ngayon ay pinaganapan ng otoridad ang isang kasabot din ng mga suspect na may kasong may kinalaman sa illegal drugs at frustrated murder. At sa sports, sa Miss Thea. Chris Cross, kampiyon sa 2026 Spikers Turf Open Conference. Idetay mo balitang yan, Millie Borja. Nasungkit ng Chris Cross King Crunchers ang kampyonato matapos pabagsakin ng Savoj Spin Doctors sa digitang laban sa do-or-die Game 3 ng Spikers Turf Open Conference 2026 noong linggo sa PhilOil Center. Ito ang kauna-unahang Open Conference title ng Chris Cross at ang kanilang ikalawang sunod na kampyonato matapos ang panalo sa Invitational Conference noong nakaraang taon. Matinding laban ang ipinakita ng dalawang kupunan kung saan kinailangan pang humabol ng Chris Cross sa unang set sa tulong ni Alcek Gapiteo. Mas naging kontrolado naman nila ang set 2 sa likod ni Noel Campton at Jude Garcia. Hindi basta sumuko ang Savoj, lalo na sa set 3 kung saan nag-init si Louie Ramirez upang itulak ang laban sa ikaapat na set.
Nagpatuloy ang dikitan sa set 4, ngunit na naigang composure ng crisscross sa huling bahagi ng laro. Nagbigay ng puntos si national team standout Kim Malabunga sa pamamagitan ng isang mabilis na atake at isang crucial block laban kay Ramirez. Sa huli, naitawid ng King Crunchers ang panalo upang tuluyang makuha ang titulo. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja. Abay, sumisikat ang volleyball ngayon, lalo na women's volleyball. Mas pinapanood ngayon eh. Ha? Dami mga sexy. Nag-shift tayo sa volleyball from basketball na kayo. At bago ang showbiz, abay, i-congratulate muna natin si Doc Mark Julius Merino Cabanela. Aba, sa grand opening ng kanilang dental clinic, Miss Thea. Ang Merino Smile Dental Clinic dyan sa Kamuning, Quezon City. Ayan. Bisita nga yan minsan. Aba, pagka daw magpa-dentist ka doon, Miss Thea, ayan, libre ang braces mo. Ha? At kahit pabunot mo lahat ang ngipin mo, libre pa. Ayan. Pagbati mula sa Cabanela and Merino family. Congratulations sa Doc Mark Julius Cabanela. Showbiz, Miss Thea. American singer David kinasuhan ng murder kaugnay ng natagpuang bangkay sa kanyang kotse. Naghain ng not guilty plea. Idetalye mo balitang yan, Angelica Cosme. Matapos ang ilang buwang investigasyon, kinasuhan ng murder ang American singer na si David Anthony Burke. Kaugnay ito ng natagpo ang bangkay ng 14 anyos na babae na kinilalang si Celeste Rivas sa kanyang inabandonang sasakyan sa Hollywood Hills. Lumalabas sa investigasyon ng LA Police na nagkaroon ng relasyon ang mga awit sa minor de edad. Nag-ugat ang umano'y pagpaslang sa dalaga matapos umano nitong takutin si David na isisiwalat ang mga karahasan ng singer na makakaapekto sa kanyang career. 4 na buwan na nilang inaagnas ang putol-putol na katawan ng biktima bago nadiskubre sa Setyembre noong nakaraang taon. Naghain naman ng not guilty plea ang mga abogado ni David at nanindigang walaan niyang aktual na ebidensyang magtuturo sa singer bilang killer ni Rivas. Walang piyansa ang kaso ng 21-year-old singer na nakilala sa kanyang breakout hit na Romantic Homicide at kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya. The special circumstances carry with it, along with the first-degree murder charge, a maximum sentence of life without the possibility of parole or the death penalty. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme. Grabe, chinapchap pa yung babae. Menor de edad. Minor de edad 14 pa? anyos. Alang yan naman, ano ha? Oy, sa ating sabi ng ating business correspondent, Mr. Michael is my guy. Nagsara ang palitan sa dollar ngayon, Miss Thea. Magkano? 59 pesos and 93 centavos sa bawat US dollar. Halos same-same lang lakay ng kahapon, ano? Lumakas ng konti. Kaunti. Ng 4 centavos. Oy, mga brethren, mga delegates sa ANCOM, ingat-ingat sa mga kuyang, ha? At good luck sa ating mga nominees para sa Junior Grand Award. At yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita, susunod na Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras eksakto, alas 5:08.